Ma, what are you doing here? Akala ko umuwi ka na sa bahay. Biglang bumungad sa akin si Mommy habang nasa kusina ako't naghahanap ng maiinom. Naglakad naman ito palapit sa akin at agad ko itong niyakap ng mahigpit. It's kinda weird. Kasi kanina lang naman kami nagkahiwalay nito. Pero parang pakiramdam ko hindi siya okay. You okay, Mom? May pag-aalalang tanong ko sa kanya. Maya-maya ay kumalas din ito sa akin. Then I saw her crying. Why? This is all my fault. Sumisinghot pang saad niya sa akin. Punot-noo ko naman siyang tinitigan sa mata. What are you talking about? Si Chelsea. Chelsea who? Ulit na tanong ko sa kanya. Your fiancé, anak. Mas lalo pang kumunot ang noo ko nang madinig kong sinabi niya. Fiancé? I already have a fiancé? When? How did it happen? Mga tanong na biglang naglaro sa isipan ko. Bigla ko naisip ang mukha ng babae kanina. She is Chelsea, right? My mom's talking. Fiancé? Wala sa sariling tanong ko ulit sa kanya. You were in the stage of having a selective amnesia, Cody. You know that. Pero anak, I just want to tell you one thing. Hindi mo man maalala si Chelsea. Please, pakiramdaman mo ang puso mo. This. Turo nito sa tapat ng dibdib ko. This. He knows everything about you. And the woman you love. Kay Chelsea. Awang-awa ako sa kanya noong maaksidente ka. Pero mas naawa ako sa kanya kanina nung makita ko siya. I know sobra siyang nasasaktan ngayon. Dahil sa sitwasyon nyo. You loved her very much. Please. Just please, anak. Pakiramdaman mo siya dito sa puso mo. She sacrifices everything just to make you okay and safe. Kahit gulong-gulong utak ko dahil sa mga binitiwang salita ng ina ko, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili na sundin ang mga sinabi niya. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay. I was about to enter my room when I heard sobbing sa bandang beranda ng bahay. Hindi ko alam pero parang may sariling isipan ata ang mga paa ko at kusa itong naglakad papunta sa umiiyak na boses na yon. Mahal ko. Miss na kita. Napatigil ako sa paghakbang ko nang madinig kong boses na yon. Punot-noo akong muling humakbang. And then I saw her cheating on the rocking chair habang nag-uunahan sa pagtaas-baba ang mga balikat niya at nakasubsob ang mukha nito sa mga tuhod niya. Maghihintay ako. Maghihintay ako, mahal ko. Who was she talking? Ako ba yung dahilan kung bakit siya umiiyak? Siguro kasi base sa sinabi kanina ni Mommy. She is my fiancé. She even told me how much I love this crying woman who's in front of me right now. But how come? I can't even feel the love from my heart kung totoo man yung sinasabi ni Mommy sa akin. Di ba sabi nila kahit pa makalimutan ng isip mo ang taong pinakamamahal mo, ay hindi siya makakalimutan ng puso mo kahit anong mangyari. But right now, wala akong maramdaman kahit unti man lang sa puso ko. Sakit, awa, lungkot, pangungulila. I can't feel any of those right now. But I do feel that she needs someone who can talk to. Hahakbang na sana ako palapit sa kanya nang bigla kong marinig ang pagtawag sa pangalan ko. Napalingon ako sa hagdan then I saw Elsa smiling at me. Agad naman sumilay ang ngiti sa mga labi ko. And then make a step towards her. Hey, are you not tired yet? Ilang oras ka na ding gising. Nakangiting saad ko sa kanya nang makalapit na ako ng tuluyan sa pwesto niya. No. Actually, I was waiting for you kanina pa. Paglalambing nito sa akin, saka pinulupot ang mga kamay sa braso ko. I smile widely. Okay, let's go at gusto ko na din magpahinga. Ani ko dito saka siya inakay papasok sa kwarto ko. You sure na dito ako matutulog sa tabi mo? Tanong nito nang ilak ko na ang pinto at naghubad ng damit ko para maligo muna. Why? Are you not comfortable with it? I mean, it's okay. Kaya lang. Yun naman pala eh. You wanna join me in the shower? Nangaakit kong tanong sa kanya. She just gave me her sweet smile. Maligo ka na at aantayin kita dito. Pagtutulak nito sa akin, papasok sa banyo. Bilisan mo, okay? Yes, ma'am.
Pagpasok ko sa banyo ay agad din akong sumalang sa ilalim ng shower at hinayaan na lumagaslas ang malamig na tubig sa buo kong katawan. Ano ba kasi, kamahalan? Nakikiliti ako eh. Agad akong napadilat ng mata nang bigla akong madinig ang boses na hindi naman pamilyar sa akin. Kunot noo akong napahawak sa sentido ko nang maya-maya ay nakaramdam ako ng mahinang kirot. Chelsea's POV. Kamusta ka, Bes? Tanong sa akin ni Moira nang samahan ako nitong magpahangin sa park na nasa loob lang din ng village namin. Alam mong magsisinungaling ako pag sasabihin kung okay lang ako, Moira. Kasabay ng pagpapakawala ko ng malalim na buntong hininga. Wala namang pagbabago sa nararamdaman ko eh. Ganun pa rin. Mas lalo lang lumalala at sumasakit ang puso ko, lalo pa at nakikita ko sila. Puno ng hinanakit na pagtatapat ko sa kaibigan ko. Bes, hindi masama kung magpapahinga ka muna sa sakit na yan. Kahit saglit lang. Naawa na din ako sa'yo, Chelsea. Moira, huwag mo kong kaawaan. Siguro sa ngayon, huwag muna. Natural lang kasi na masaktan ako kasi mahal ko siya. Pero gaya ng pangako ko, hindi ako susuko hanggat mahal ko siya. Kahit sobra ng sakit? Seryosong tanong nito sa akin. Agad akong napaiwas ng tingin sa kanya. Hindi ko din magawang sumagot sa tanong niya. Dahil kahit ako hindi ko din alam sa sarili ko kung kakayanin ko pa ba o susuko na din ako pag di ko na kinaya ang sakit. Naiintindihan kita, Chelsea. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Kami nila Kuya Neil, si Herman, si Ma'am Lucinda. Hindi ka nag-iisa, Chelsea, okay? Ramdam ko ang paglapit nito sa swing na kinauupuan ko at niyakap ako mula sa likuran. Oo, salamat. Mahal kasi kita, kaya nasasaktan din ako tuwing nakikita kitang umiiyak at nasasaktan. Pagtapos namin mag-usap at magpahangin sa park, ay nag-aya na din akong bumalik sa bahay. Pagpasok pa lang namin sa sala ay nadatnan agad namin si Elsa. Hi! Sorry Chelsea, pero pinakialaman ko ng kusina mo. Nagutom na kasi si Friends, kaya pinagluto ko na siya. Nakangiting saad nito sa akin. Ramdam ko naman na mabait siya. Pero hindi ko pa rin magawang hindi magtanim ng galit sa kanya. Dahil pakiramdam ko ay kasalanan niya din kung bakit wala ngayon sa tabi kong mahal ko. Pakiramdam ko hininakaw niya sa akin si Cody. Una na ako sa kwarto mo, Bes. Bulong nito sa akin sa kanya tinapunan ng masamang tingin si Elsa. Okay lang yon. Nakangiting sagot ko sa kanya. Ayoko naman makipagplastikan sa kanya. Kaya naglakad din ako agad at nilagpasan siya. Pero hindi pa man ako nakakalayo sa kanya. Nang tuluyan ay nadinig ko siya ulit na nagsalita. I'm sorry. Seryosong anito sa akin. Napalingon ako sa kanya at tinitigan siya sa mata. Pero agad din itong tumalikod sa akin at umakyat sa hagdan. Napakibit balikat na lang ako at nagtuloy na papasok sa kusina. Ganun na lang ang gulat ko at muntikan pa akong mapatalon sa kinatatayuan ko. Nang biglang bumungad sa akin si Cody. Hi. Bati nito sa akin. Ramdam ko ang panghihina ng mga tuhod ko dahil sa sobrang kaba ko. Hindi ko kasi inaasahan na lalapitan niya ako at kakausapin. Kahapon kasi para itong mailap at niayaw man lang akong makasama sa iisang lugar. Are you okay? Kunot noong tanong nito sa akin. Gusto kong sumagot sa kanya pero wala naman akong mahagilap na salita sa bibig ko. Nalunok ko ata ang dila ko. I'm sorry. Napapakamot pa sa ulo na ani nito sa akin. Saka ako pinakatitigan sa mata. Sobrang miss ko ng mahal ko. Ang mga titig niya sa akin, ang boses niya. Gustong gusto ko na siyang yakapin ngayon na nasa harapan ko na siya. Pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko kasi wala pa rin akong karapatan na gawin iyon sa kanya. Napalunok na lang ako ng sunod-sunod. Saka nagbaba ng mata sa kanya. I'm sorry again. Sorry para saan, mahal? Para sa lahat? Sorry kasi di mo ako maalala ngayon. Sorry kasi nakalimutan mo ko. Sorry kasi ibang babaeng nasa tabi mo ngayon para pasayahin ka. Okay lang, mahal ko. Tanggap ko kasi alam kong sitwasyon mo. Oo na, martir na akong martir. Kung bakit hindi ko kayang magalit sa kanya ng tuluyan. Wala eh, mahal ko siya. Nagsimula na naman itong humakbang at lagpasan ako. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ko.
para mabilis akong gumalaw at sundan siya. Mabilis na pumulupot ang mga braso ko sa kanya mula sa likuran niya, kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng mga luha sa mata ko at ang sobrang bilis na pagtibok ng puso ko. Miss na kita, mahal ko. Hindi ko mapigilang hagulhol habang nakasubsob ako sa malapad niyang likod. Ang mahigpit kong yakap sa kanya. Alam kong nagulat din siya sa ginawa ko. Natigilan din kasi siya. Maya-maya ay naramdaman ko din ang paghawak niya sa mga kamay kong nakapulupot sa tiyan niya. Please, kahit ngayon lang. Gusto ko lang na mayakap ka. Pagsusumamo ko sa kanya. May kung anong tuwa naman sa puso ko nang hayaan ako nitong yakapin siya at namnamin ang pagkakataon na muli kong madamang init ng katawan niya. Unang araw para sa session ni Cody. Kahit mabigat sa kalooban ko na kailangan pang kasama si Elsa sa pagpunta sa shrink ni Cody, ay wala din akong nagawa. Wala naman talaga akong magagawa. Nakapwesto ako sa passenger seat habang magkatabi silang dalawa ni Cody sa backseat. Kitang-kita ko pa sa side mirror ang paglalandian nilang dalawa. Halos kasabay ng unting-unting pagsibol ng sakit sa puso ko dahil sa mga nasasaksihan ko ay ang pag-usok ng ilong ko dahil sa sobrang galit at inis ko sa maharot na babaeng nasa likuran ko. Samantala sa bahay. Hey, stop crying. Anito sa akin saka ko malasayakap ko sa kanya. Pumihit naman ito paharap sa akin saka ako hinawakan sa baba ko para itaas ang paningin ko. I'm sorry. Tanging nanula sa bibig niya. Magsasalita pa sana ako nang biglang may naunang magsalita sa akin mula sa pinto ng kusina. Prince! Agad namang kumawala at lumayo sa akin si Cody at nag-aalinlangan pang humakbang palapit sa babae. Let's go. Anito saka mabilis na hinawakan sa kamay si Elsa at iginiya paakyat sa hagdan. Ganoon na lang ulit kabilis nang muling tumulo ang mga luha sa mata ko. Ang pakaramdam na unti-unting dinudurog-durog ang puso ko hanggang sa maging pino na ito. Kaya mas lalo tuloy ako nang gagalaiti sa Elsa Borja na ito. Kasi alam ko at ramdam ko na may gusto siya kay Cody. Alam niya naman na may fiancé na ang tao, pero sinasamantala naman niya ang kalagayan nito. Hanggang sa makarating na kami sa hospital nila. Kitang-kita ko pa kung paanong alalayan ni Cody ang babae. Na dati ay sa akin niya yan ginagawa, pero ngayon, hindi niya ata naalala na kasama ako nila eh. Kasi basta na lang sila umalis pagkababa ng sasakyan. Anak, Chelsea, buti at sumama ka dito. Nakangiting bungad sa akin ni Mami Lucinda. Wala naman po akong ginagawa sa bahay eh. Tsaka mas kailangan po ni Cody ang tulong ko. Pilit ng ngiti pang ibinigay ko sa kanya. I told her tita na ako na lang pong sasama kay Prince kasi alam ko naman na madami siyang ginagawa sa bahay eh. Anito na nakasunod pala sa likod ko at agad na lumapit kay Mami Lucinda para humalik sa pisngi nito. Agad na nagpanting ang tenga ko nang madinig kong mga sinabi nito. It's okay, Chelsea. Come here at samahan mo si Cody sa loob. Hahakbang na sana ako nang bigla akong awatin ni Elsa at nagpatiuna itong pumasok sa pinto. Ako na, tita. I know na wala siyang alam when it comes to Prince's condition. I can take good care of Prince. Nakangiti pang turan nito, saka walang ano-ano'y tumalikod dito at mabilis na pumasok ng tuluyan sa opisina ng shrink ni Cody. Para akong tuod na ding makagalaw sa kinatatayuan ko. Tama nga naman siya. Wala akong alam pagdating sa kalagayan ni Cody ngayon. Ano ba naman ang alam ko sa mga sasabihin ng doktor tungkol sa kondisyon ng mahal ko, di ba? Ramdam ko naman ang masuyong pagpisil ni Mami Lucinda sa balikat ko. Kaya napatingin ako sa kanya bigla. Ngumiti pa ito sa akin ng pilit. Wala na nga akong nagawa kundi ang umupo sa upuang nasa pwesto sa gilid ng pasilyo habang nag-aantay sa paglabas nila mula sa opisina ng shrink. Maya-maya ay napatayo ako bigla nang makita ko si Cody. Napapalabas ng pinto kasunod nito si Elsa at ang doktor niya. That's good, bro. But I'm hoping na sa susunod na session natin ay maganda nang magiging result. I know you can do it. Saad ng doktor na halos kasing edad lang din ni Cody. Siya na ata yung sinasabi ni Herman na kaibigan nila na nabase sa Canada. Thanks, bro. So, wanna join us for lunch, Alex? Aya sa kanya ni Elsa. Kasabay ng pagbaling ng tingin nito sa gawi ko. Wait, hey there. Anito at naglakad palapit sa akin. Saka naman nabaling din ang atensyon ng dalawa sa akin.
Hi, are you Chelsea Miraflor? Tanong nito sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya saka tumango. Yes po, Doc. So, you Putol na saad nito, saka napatingin sa gawin nila Cody at Elsa. I'm Alex by the way, Cody's good friend. Ba't di ka pumasok sa loob kanina? Dapat ikaw ang kasama ni Cody. Saad nito sa akin habang nakikipagkamay. She don't know anything kasi about Prince's condition, Alex. Such a wasted time kung siya pang sasama sa loob. Kaya i-insist na ako na lang ang sumama sa kanya. Agaw agad ni Elsa. Namumuro na talaga to sa akin eh. Kanina pa to. Hindi naman siyang kinakausap pero siya ang sagot ng sagot. By the way, sumama ka na lang sa amin sa lunch para makausap pa kita about Cody's condition. Is it okay with you? Nakangiti pang tanong nito sa akin. Gusto ko din malaman ang lahat ng kondisyon ng mahal ko. Kaya hindi na ako nag-atubiling pumayag sa gusto nito. Sumama ako sa kanila sa labas kahit alam kong nanggagalaiti sa akin si Elsa. But Alex... Let's go bro, at the old place. Hindi na siya pinansin ni Doc Alex at inakay na ako nito palayo sa harap ng opisina niya. Hanggang sa makarating na kami sa mamahaling kainan. Inalalayan pa ako ni Doc Alex na makababa sa sasakyan niya hanggang sa makapasok kami sa loob ng restaurant. Herman told me a lot about you, Chelsea. And I'm sorry about what happened to your fiancé. Komento nito habang nakasunod kami sa dalawa papunta sa lamesa namin. Kung sana si Cody ang gumagawa nito ngayon sa akin. Kung sana kami lang dalawang magkasama ngayon dito. Kaso hindi eh. Si Elsa ang pinaghila niya ng upuan. At si Elsa din ang katabi niya sa upuan. Kahit masakit para sa akin na makita ko silang parehong masaya. Okay lang po yun, Doc. Utal na sagot ko sa kanya. Habang paminsan-minsan ding napapatingin sa gawin ng dalawa. And that behavior of him right now, it's supposed to be you, not her. Napangiwi pa ako nang madinig kong bulong nito sa akin. Oo, dapat ako yun at hindi siya. Pero anong magagawa ko? Bali wala naman ako sa kanya ngayon eh. Kamusta po ang kalagayan niya ngayon? Tanong ko na lang dito. Total at may sariling mundo naman din ang dalawa na animoy sila lang ang tao sa paligid at wala kami dito. Halos madurog pa ang puso ko nang makita kong mabilis na pagnakaw ni Cody ng halik sa pisngi ni Elsa. Alam kong nahuli ako ng tingin ni Alex, kaya ganun na lang din ang naging reaksyon niya. Agad akong nagbaba ng tingin at lihim kong kinagat ang pang-ibabang labi ko upang pigilan ang pag-iyak ko. Pakiramdam ko'y may milyon-milyong pataliman tumarak sa puso ko sa mga oras na ito. Masakit pala makitang may ibang babae na hinahalikan ng mahal ko, bukod sa akin. Hindi pa ba sapat na hindi ako maalala ng mahal ko para ipakita niya pa sa akin ang mga bagay na ito? Ang pagiging malambing niya sa ibang babae na dati ay sa akin lang. Ang pag-agaw niya ng halik na dati ay sa akin lang. Ang mga pangingislap ng mga mata niya na dati ay akong dahilan. Kaya ko pa ba talaga to? O nagpapakamartir na lang din ako ng tuluyan dahil sa pagmamahal na tinatawag kong baka malabo nang maibalik sa dati? Excuse lang, Doc. Paalam ko dito saka nagmamadaling tumayo sa kinauupuan ko at nagtungo sa banyo. Unti na lang kasi di ko na mapipigilan ang mga luha ko at babagsak na. Ayoko naman na makita niyang muli ang pag-iyak ko. At ayokong makita ng babaeng to na mahina ako dahil siya ang nasa tabi ng mahal ko. It's okay to cry, Chelsea. Pero wag lang sosobra kung pakiramdam mo hindi mo na kaya. Nagulat pa ako nang madinig kong boses ni Doc Alex. Sumunod pala ito sa akin. Sorry po, Doc. Wala kang kasalanan sa akin. Why need to say sorry? I'm sorry instead. Kasi isinama pa kita dito. Gusto mo, ihatid na lang kita pa uwi. Ani nito sa akin maya-maya. Mabilis akong umiling sa kanya. Saka pinahid ang mga luha sa pisngi ko. Traidor to eh. Wala na ata silang balak na tumigil sa pagpatak. Hindi na po. Gusto ko din malaman ang kalagayan niya. Kaya ko pa naman. Pinakatitigan pa ako nito na animoy binabasa ako. You're too brave, Chelsea. I never thought na may isa pang babae na tulad mo na handang gawin ang lahat para sa mahal niya. You don't deserve this kind of pain. May lungkot na saat nito sa akin kasabay ng pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. I promise you na babalik si Cody sa dati. Salamat, Doc. Alex na lang, let's go. Inakay akong muli nito pabalik sa lamesa namin matapos kong ayusin ang sarili.